Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Wala na sigurong buntis sa baryo kaya mga manok ko na lang ang pinagtatyagaan, mga impakto. Ikaw lalaking aswang, magpakita ka at ipagtanggol mo siya sa harap ko. Kung kaya mo. Alam niyo ba, may mga uri ng aswang na kahit nasa wangis sila ng pagkaaswang, ay nagmumukha pa ring tao sa paningin ng iba. Ako nga pala si Caballero, may ibabahagi akong nakakatakot na kwento. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Karanasan ito ng aking tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Gaming. Nangyari noong mga panahong binata pa siya sa lugar ng lolo at lola niya na nakatira sa paanan ng bundok. Noong makagraduate siya ng high school upang makatulong sa magulang at sa mga kapatid, bukod sa pagbubukid ay nagsumikap si Gaming na makaipon ng pera na naging puhunan nito sa pag-aalaga ng mga manok at kambing sa lupa ng lolo niya sa bukid. Isa rin kasi ito sa kanyang mga naging kahiligan simula pa nung kabataan. At noong nakapagsimula na, nag-iisa lang siyang natutulog sa kanyang kubo at kung minsan ay sinasamahan ng kapatid. Maganda naman ang naging resulta. Dumami ng dumami ang mga alaga niyang hayop hanggang sa makapagbenta na siya. Katagalan, mga suki na mismo ang umaakyat doon para bumili ng mga manok at pato. Kung hindi nyo na itatanong, yung lugar ng lolo niya, napakatahimik nun bunsod ng bundok ito. Walang ibang kapitbahay na malapit kaya naman sobrang payapa. Kung hindi niya kasama ang kapatid, tanging mga ibon lang talaga ang maririnig mong nag-iingay doon at mga huni ng insekto sa paligid. Isang araw, katabi ng kanilang lupa kung saan hindi kalayuan ay kulungan ng mga alagang manok ni Gaming, may mga dumating na karpentero at gumawa ng maliit na bahay kubo. Nalaman niya, mga bagong kapitbahay pala na mag-asawang walang anak, kaya natuwa siya nang malamang magkakaroon na ng malapit na kapitbahay. Sa wakas meron na ring kapitbahay. Hindi na rin ako mabuburyong dito, meron nang makakausap kahit papano. Sa tansya niya, nasa mga 50 hanggang 60 ang edad ng dalawa. Nais niyang makilala ang mga ito kaso parang ilang naman sa mga tao. Hindi nakikipagkapit-bahay kaya nasabi na lamang ng binata na dadalawa na nga lang daw silang bahay na medyo malapit sa isa't isa. Hindi pa nagkakakilala at parang ayaw talagang magpakilala. Parang wala lang kasi akala mo walang tao sa kapitbahay na yon. Makalipas ang ilang linggo, napapatanong si Gaming kung kumakain ba ang dalawa kasi ni minsan noon hindi niya nakita na nagluluto ang mga ito at isa pa parang wala ring lutuan yung bahay nila. Matatanaw kasi iyon dahil medyo malapit ito sa kulungan ng manok ni Gaming. Ang ipinagtataka pa niya noon, napapansin niyang hindi masyadong lumalabas ng bahay ang mag-asawang ito. Pero sa gabi ay umaalis at sa talahiban pa dumadaan sa likod na bahagi ng bahay nila. Wala namang daanan doon kung tutuusin kasi papunta na yon ng sapa. Isang araw, siguro mag-aalas 6 pa lang ng gabi noon, nakaupo si Gaming sa sulok sa tabi ng kulungan ng kanyang manok, kung saan natatabunan siya ng mga halaman at pinagmamasdan niya ang bahay ng kapitbahay. Ilang sandali pa, lumabas ang dalawa at nagmamadaling nagtungo sa talahiban. Bakit ba sa talahiban dumadaan ang mga yan? Hindi naman daanan ng tao. Ano kaya kung susundan ko ang mga ito? Saan kaya sila papunta? Nakakapagtaka naman. Sa araw tulog, sa gabi umaalis. Hindi kaya mga aswang ang mga ito?
Pero kung aswang sila, dapat naging aswang na sa paningin ko. Hindi nila ako nakikita eh. Pero bakit kaya gabi sila lumalabas? Napapatanong na lamang ang binata sapagkat napapansin niya kasi may mga gabing umaalis talaga ang dalawa. Hindi naman pwedeng dahil magtatrabaho kasi wala namang panggabi na trabaho sa bukid nila at isa pa, normal lang naman na pangbahay ang suot ng dalawa sa tuwing umaalis ito ng bahay. Makalipas ang ilang araw noon, may mga kumakalat na balita sa lugar tungkol sa isang aswang di umano na nag-anyong malaking pusang itim at umatake sa isang buntis na malapit ng manganak. Nakita ng mister na dinidilaan ang tiyan ng asawa niya sa gitna ng gabi habang natutulog ng isang pusang itim pero dalawa ang bilang ng mga ito. Ang isa ay nakapatong lamang sa bintana. Hinabol niya at tinaga kaso hindi naabutan dahil mabilis tumakbo at lumundag palabas ng kwarto na dumaan sa bintana. Matapos noon, ginising ang asawa, tinignan ang tiyan pero wala namang sugat kaso kinabukasan nakunan ang buntis. At nang tumagal pa, napansin ng mga tao sa baryo maraming buntis ang nakukunan doon at may namamataan din sila na dalawang malalaking itim na pusa. Ayon sa isang albularyo, malakas ang kanyang hinala na aswang ang may kagagawan ng pagkalagas ng mga sanggol sa tiyan ng mga nagbubuntis sa lugar. Mayroon na silang pinagdududahan. Walang iba kundi ang kapitbahay ni Gaming na tulog kung araw gising naman sa gabi dahil simula nung dumating ang mga ito doon lang nag-umpisa ang lahat ng kababalaghang ito. Nais ng mga biktima na puntahan ang bahay ng mag-asawa ngunit hindi nila magawa yon hanggang pagdududa na lamang sa kadahilanang wala silang sapat na katibayan. Na baka pag ginawa nila iyon, mabaliktad at sila naman ang madimanda. Aba, mukhang tama ang duda ko ha. Baka itong kapitbahay ko ang dahilan kung bakit nakukunan ang mga buntis sa baryo. Pero hindi ko naman sila nakitang naging aswang. Sila kaya talaga? O meron pang ibang aswang dito? Ah, bahala na. Basta ako, wag lang akong pakialaman dito. Wag lang ang pamilya namin. At wag lang din pakialaman ng mga alaga kong hayop. Wala akong paki sa kapitbahay na aswang. Wika nito habang nakahiga sa kanyang duyan. Isang araw, yung isang kapitbahay nila may ginaganap na birthday sa bahay nito kung kaya bumili sila ng manok kay Gaming at inimbita na rin ang binata na magpunta mamayang gabi. O sige, pupunta ako mamaya. O eto, 2 manok, regalo ko para sa birthday ng anak mo. Nako, salamat dito Gaming ha. Ang bait mo talaga kaya marami kang biyaya. Ang maliit na bagay lang po yan. Total birthday naman ng anak mo. Gaming, ano kaya kung imbitahin natin yung kapitbahay mo dyan? Kayo, pwede naman, puntahan ninyo. Pero alam mo naman siguro Gaming ang balita tungkol sa kanilang dalawa, di ba? Usap-usapan sila sa baryo. Oo, alam ko yan. Sila ang pinagdududahan, di ba? Tama ka Gaming. Kaya imbitahan natin. Tignan natin kung anong magiging reaksyon nila. Ako, hindi ko alam. Subukan nyo na lang, mukhang laging walang tao kasi dyan eh. Alam nyo ni minsan hindi ko pa nakakausap ang kapitbahay ko na yan. Parang ilag sa mga tao eh. Hindi talaga sila pala kapitbahay. Parang laging tulog sa araw. Ako may nagtataka na rin at nagdududa sa kilos ng dalawa eh. Sabi ng albularyo Gaming, aswang daw ang dalawang yan. Yun nga eh. Buti at hindi ka naman natatakot sa kapitbahay mo na yan. Hindi naman. Kasi ako dito, sa tagal ng panahon, wala naman akong napapansing kakaiba tuwing gabi. Maliban doon sa umaalis lang talaga sila, yung mag-asawa kapag gabi na. Minsan hating gabi pa nga eh. Hindi na lang din ako lumalapit dyan kasi parang ayaw sa mga tao. Kung sa bagay, nakapunta ka na ba dyan sa kanila? Isang beses lang yun. Yung panahon kung kailan tinatayo pa yung kubo nilang maliit dyan. Ay, di matagal-tagal na pala. Pero, imbitahin natin mamaya. Sige, kayo bahala. Balik kayo dito, samahan ko kayo. Sige. Nagkasundo ang magkaibigan.
3:00 ng hapon, bumalik nga ang mga ito at agad nilang tinungo ang bahay ng mag-asawa kasama si Gaming. Tao po? Tao po? Manong, Manang, may tao po ba? Magandang hapon po sa inyo, mga kapitbahay po. Kami naparito para imbitahan kayo sa kaarawan ng aming anak. Tao po. Tawag sila ng tawag, ngunit walang sumasagot. Ilang sandali yung maliit na bintana ng kwarto parang bumukas ng bahagya. Hindi nila alam kung dahil ba sa hangin o may tao sa loob na nagbukas nito ngunit wala talagang sumasagot. Ang ginawa nung isa, binuksan ng bahagya ang bintana at sinilip sa loob ng kwarto pero wala talagang tao. Pagkabukas ng bintana, pagkasilip sa loob. Ang baho. Grabe naman. Ang baho. Walang tao dito, Gaming, pero ang baho naman dyan. Hindi makaya. Tara, uwi na lang tayo. Alam niyo yung amoy na parang nabubulok na lamang loob ng isda? Ganon na ganon. Ang naaamoy nila kaya umalis na lang sila. Bakit ang baho ng amoy ng kwarto nila? Parang may patay na hayop. Ngayon nga lang din ako nakalapit dyan eh. Mukhang totoo yata ang bali-balita sa baryo ah. Ano sa tingin mo, Gaming? Hindi ko masabi yan. Kasi hindi ko pa nakitang naging wangis aswang yung dalawa na yan eh. Pero ang sigurado, may mga gabing umaalis talaga sila papunta sa kung saan. At eto pa, doon talaga yan sila sa Talahiban dumadaan. Duda rin talaga ako ng mga aswang sila. Wala ba talagang tao sa loob kanina, pare? Wala. Yung papag sa kwarto nila mukhang ginawang parang lamesa eh. Kainan nila. Ang baho-baho. Pero bakit kaya gumalaw yung bintana kanina, tol? Nagtago siguro. Kung magtatago sila, wala namang pwedeng mapagkublian doon. Maliban na lang siguro kung kaya nilang maglaho. May lihim talaga ang pagkatao ng mga yan. Gaya ng sabi ng albularyo, mga aswang talaga sila. Umalis na lamang sila sa bahay na yun dahil wala namang sumasagot at isa pa, sobrang baho talaga ng amoy na parang pinaghalong kung ano-anong nakakabaliktad sikmura na amoy. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa bahay nung may birthday at nag-inom ng alak. Nung medyo uminit na ang katawan ni Gaming, umuwi na ito sa kubo niya lalo pat walang nagbabantay sa mga alaga niyang hayop. Maaga pa lang naman noon, 7:00 pasado pa lang ng gabi. Naisipan niyang dumaan muna sa likod na bahagi sa mga alagang manok kaya nagpunta siya sa kulungan. Habang tinitignan niya ang mga ito, maya-maya ay narinig niyang parang may nagbukas ng pinto sa kapitbahay kaya naman agad siyang nagkubli dahil alam niyang ang mag-asawa naman ito dating gawi lumalabas ng gabi. Maliwanag ang sikat ng buwan kaya kitang-kita niya ang dalawa. Dudang-duda na siya sa pagkatao ng kapitbahay sapagkat kanina lang ay wala namang tao sa bahay ng mga ito tapos nagmamadali pa ang dalawa papunta sa Talahiban. Normal na tao lang naman daw ang wangis, ngunit dahil sa kilos talagang napapaniwala si Gaming na aswang ang kapitbahay niya. Sabi nga ng iba, ang mga aswang daw kung kapitbahay mo ay hindi talaga yan mananalo sa'yo. Kaya hinayaan niya na lang ang dalawa. Wala siyang pake basta ang kanya, wag lang siyang pakialaman. Ang tuon ng buhay niya ay sa pag-aalaga ng manok nang sa gayon ay makatulong sa mga kapatid at magulang. Ngunit kinabukasan nun, nagulantang na lamang ang binata dahil naabutan niyang marami sa mga alaga niya ang nawawala. Ang iba, natagpuan niyang patay na at kinain ng buhay. May mga putol na katawan, merong wala ng lamang loob at meron din namang tuyong-tuyo na akala mo sinipsip ang dugo. Sa kanyang nadiskobre, maaga pa lang ay galit na siyang nagmumura sa kung sinong aswang ang pumatay sa mga alaga niya. Mga hayop, hindi tao ang gumawa nito. Wala na sigurong buntis sa baryo kaya mga manok ko na lang ang pinagtatyagaan. Mga impakto. Ilang buwan kong inalagaan yan. Basta nyo na lang patayin. Makakarma din kayo. Makakarma rin ang gumawa sa mga alaga ko. Mura ng mura si Gaming. Pinaparinggan ang kapitbahay na parang laging walang tao.
Iba na rin kasi ang tingin niya sa mga ito nun. Mga aswang daw talaga na walang pili kasi pati kapitbahay, tataluhin na. Ang ginawa niya ay agad nagpunta sa kilalang albularyo sa lugar at humingi siya ng tulong. Pagdating doon, inuwento niya ang lahat ng natuklasan sa kapitbahay na pinagdududahan sa baryo simula nung bago pa lang ito sa lugar. Napapansin ko kasi Manong, may mga gabing umaalis yan silang dalawa. Gabi ang alis nila, hindi sa araw. Parang walang tao sa araw ang bahay nila. Nakikita mo ba silang umaalis? Oo. Hindi ba naman aswang sa paningin mo? Hindi naman po, pero yung kilos nila, yun bang parang ilang sila sa mga tao kasi hindi nagpapakita eh. Ano pang natuklasan mo? Nung nagpunta kami ng kaibigan ko para sana imbitahan sa birthday, wala talagang tao sa loob ng bahay pero yung bintana gumalaw ng konti. Tapos ang baho sa loob Manong, grabe, nakakabaliktad sikmura talaga. May tao sa loob nun pero hindi sila nagpakita sa inyo, ang mag-asawa na mga aswang. Ganun ho ba yun? Paano naman nangyari? Kaya mo hindi nakikita o napapansing nagiging aswang sila ay dahil alam nilang may mga pagkakataon na nakikita mo silang umaalis tuwing gabi. Gumagamit sila ng orasyon upang hindi mo makita ang tunay nila na wangis. Ganun po ba yun Manong? Oo, ang mga aswang ay tulad lang din ng albularyo. May mga bertud at may mga kapangyarihan pero yung sa kanila ay itim. Sakop sila sa dilim eh. Sana'y umalis na sila sa lugar natin. Pati mga manok ko, wala na. Akala ko ba ang mga aswang hindi nananalo ng kapitbahay? Ay hindi mo naman talaga kapitbahay ang mga yan. Pansin mo hindi nga kayo magkakilala. Ayaw magpakilala sa mga tao. O paano mo nasabing magkapitbahay kayo? Hindi ganyan ang tao Gaming. Malayong malayo. Mga sakop sila ng dilim. Kaya huwag kang magpakakampante dyan sa kubo mo. Ano kayang pwede nating gawin Manong? Hayaan mo. Ngayong gabi papakita ko sa iyo ang tunay na wangis ng mga yan. At kusa silang lalaya sa gagawin ko. Matapos nun ay naghanda ang albularyo. Kumuha ito ng buntot pagi at mga gamit tulad ng langis na kukulo kapag may aswang sa malapit. Tapos nagtungo na sila sa kubo ni Gaming. Hindi nagpakita ang albularyo at naghintay sila na gumabi bago sinalakay ang mga aswang. Pagsapit ng dapit hapon, lumabas ang mag-asawa. May ginagawa ito sa bakuran pagkatapos ay bumalik naman sa loob. Habang pinagmamasdan nila ito, sabi ng albularyo, mga aswang daw talaga ang dalawa. At noong madilim na ang paligid, naghanda na ang dalawa. Eka, Manong Albularyo. O ano? Baka makita tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yan. Magbubulong ako ng orasyon para hindi nila tayo makita. Bago sila tumuloy ay nagbulong na nga ang albularyo. Inihip sa katawan niya at sa katawan ni Gaming, pati sa mata. Pagkatapos ay tumuloy na sila at pumwesto malapit sa bahay ng aswang sa likod kung saan dumadaan papuntang talahiban upang makita ni Gaming ang tunay na wangis ng mga ito. Pagdating doon, akala mo walang tao sa bahay. Ngunit nang ipakita ng albularyo ang kanyang langis, ay walang tigil ito sa kakabula na ibig sabihin may aswang sa loob. Nang maya-maya pa, gumalaw at tumunog na nga ang pintuan halatang merong nagbukas dito. Pagkatapos ay may lumabas. Nang masilay ni Gaming ang mag-asawa, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. E paano kasi, hindi na tao ang kanyang nasilay kundi mga aswang na talaga na akala mo naligo ng langis. Maitim at kumikintab ang balat. Walang buhok sa ulo ang isa at makapal naman ang sa isa. Mapupula ang mata at mahahaba ang pangil na nakalabas sa maumbok na bungangang naglalaway. Tapos payukukong maglakad. Halos tatakbo na si Gaming sa kanyang nakita. Ngunit pinigilan siya ng albularyo at sinabing, "Huwag maingay at huwag matakot." Walang kamalay-malay ang mag-asawang aswang. Na halos nasa tapat lang nila si Gaming na tila naging tuod sa kanyang nakita
at ang albularyo na anumang oras ay handa nang ihampas ang latigo nitong buntot pagi. Ni hindi man lang napansin ng mga aswang ang presensya ng dalawa. Bago makaalis ang mga ito, agad na hinampas ng albularyo ang dalawa sa hawak nitong buntot pagi. Nakatakbo ang isang tinamaan, pero ang babaeng aswang na makapal ang buhok, yun talaga ang pinuntirya ng albularyo at walang habas niya itong pinaghahampas hanggang sa manghina sa lupa. Matapos noon, nagbitaw pa ng mga orasyon upang masiguradong hindi na makatakas ang aswang na yun at mas lalong manghina hanggang sa halos na hindi na talaga ito makagalaw. Kasunod nun, ang mga bertud ng aswang na yun ay kinuha ng albularyo. Habang ginagawa niya iyon, pabalik-balik naman at paikot-ikot ang isang aswang na asawa ng babae na nagmamakaawa. Sinigawan ito ng albularyo at sinabing, "Ikaw lalaking aswang, nais mo bang matulad sa asawa mo? Magpakita ka at ipagtanggol mo siya sa harap ko. Kung kaya mo." "Nasaan ka na? Bumaba ka rito." "Wala pala kayo eh. Puro buntis lang pala ang kaya niyong biktimahin. Pero sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ayan, kunin mo ang asawa mong nakahandusay dito sa lupa at lumayas kayo sa lugar na ito. Babalik ako bukas." Pero bago tuluyang nilisan ang bahay, merong ginawa ang albularyo upang hindi na makapasok sa loob ang dalawang aswang. Pagkatapos nun, ay agad nang umalis ang dalawa. Pagdating sa kubo ni Gaming, maya-maya noon narinig na lamang ng dalawa ang nakakapanindig balahibong ingay na parang humahagulgul sa iyak na aswang. Nasaktan siguro nang makita niya ang asawa niyang nakahandusay sa lupa. Sabi ng albularyo, hindi pa naman daw patay ang aswang na yun. Ngunit hindi rin magtatagal, kahit saan sila magpunta, mamamatay din yung babae dahil sa ginawa niya. Ngunit kung tutuusin, kulang pa yun sa mga sanggol na kinuha nila sa mga sinapupunan ng ina. Kinabukasan nun, wala na ang nakatira sa bahay na yon. Wala na ang mga aswang, lumayas na ang mga ito. May mga gamit naman na naiwan sa loob. Hindi yun nadala sapagkat hindi nga makapasok ang aswang dahil sa mga sumpang ginawa ng albularyo. Kaya lumayas ang mag-asawa na baka tsinelas lang ang dala. Matapos noon ay sinunog nila ang kubo pati na ang mga gamit sa loob ng bahay nito dahil magdadala daw ito ng malas sa lugar. Sadyang ginawa lamang ng mga aswang ang kubo na yon upang magsilbing silungan sa araw at pagdalhan naman ng mga pagkaing kanilang nakukuha sa mga biktima. Kaya hayon, tinupok nila sa apoy. Ang mga pangyayari na yon ay hindi na nila ipinaalam sa ibang tao sa baryo. Ang pagkakaalam lang ng mga ito, umalis ang mag-asawang pinaghihinalaang aswang at sinunog ang kubo. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang albularyo mismo ang nagpalaya sa mga ito na may pabaon pang sorpresa para sa lalaking aswang. Tanging si Gaming lamang at pamilya nito ang nakaalam sa kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kadahilan ng ayaw na nilang kumalat pa. Simula nung mawala ang mga ito sa lugar, tumahimik ang buong baryo. Hindi na rin nangyayari yung mga nalalaglagang buntis sa lugar pati na sa mga karatig. Di tulad ng dati, halos magkakasabay pa sa isang gabi. Hindi man lang nila nakilala kung sino ang mga aswang na yon na pinalayas ng albularyo sa baryo dahil ilang ito sa mga tao. Ang tao nga naman, malalaman mong may ginagawa o may tinatago sa katauhan dahil mismong kilos nito ang magbubulgar sa kanya. Nagpapanggap na normal na tao, mga aswang pala. Kaya pala hindi nakikipagkaibigan, hindi nakikipagkapitbahay. Kaya hindi rin nila nalaman kung saan ang mga ito lumipat. Pero ang sigurado nun ayon sa albularyo, mapapaiyak ang lalaking aswang sa sorpresang inihanda niya.
Dahil ayon sa kanya, hindi magtatagal ang buhay ng babaeng aswang dahil sa mga pinsalang tinamo nito mula sa kanyang kapangyarihan. At dito na po magtatapos ang aking kwento para sa araw na ito. Lubos na gumagalang at hanggang sa muli, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po mga kaibigan ang kwento ni Sir Kabalyero, no? Karanasan ng kanyang tiyuhin, no? So grabe, no? Nakakapigil hiningang tagpo ang naging karanasan niya dito kasi imagine, harap-harapan niyang nakita na pinagpapalo ng albularyo yung aswang, no? Gamit ang buntot pagi. At talagang natumba daw yung babae ng isay, no? Ang tanong ko bakit babae ang pinuntirya? Ang sabi niya, yung babae daw talaga yung mangtas sa baryo. Yun daw talaga yung kumakain ng mga sanggol, no? Yung lalaki sumasama lang daw yun, pero syempre kumakain din yun. Ngunit yung mangtas talaga ay yung babae, kaya yun ang kanyang pinatay talaga na aswang, no? Yung lalaki naman parang binigyan ng pagkakataon para siguro magbago at hindi naman daw talaga yun mangtas kundi ang babae lamang, kaya nabigyan pa ng pagkakataon mga kaibigan, no? Pero kung ako ang albularyo, nako, ewan ko na lang kung ano ang pwede kong gawin kasi alam ko namang pareho silang masama. Hindi naman siguro pwede na babae lang yung kumakain ng sudan doon sa loob ng kwarto, no? Alangan naman na titingin lang yung lalaki. Siyempre kumakain din yon. Kayo mga kaibigan, kung meron kayong opinion dyan, comment nyo na lang po sa ating comment section. Nagpapasalamat nga pala ako sa members ng ating channel, no? Doon sa SMCE Compilation. Nag-iisa lang yung members natin doon na si Ma'am Susana Dorn. Ayan, thank you po ma'am. At ngayon naman ay madako na tayo sa shoutouts sa ating membership, no, dito sa Southern Mindanao Creepy Experience Channel, our main channel mga kaibigan, no, mga short stories. Ang mahahabang stories natin ay doon natin ina-upload. Binabati ko unang-una si Mama Cheng's channel na 12 months member na, Jeffrey Bunyad 20 months, kay Story Hikes of Toski na 31 months member, Liam 2 months, kay Alfer Nano 1 month, kay Rose Kim na 12 months member na, Rancid Horror Stories 1 month, kay Mike na 27 months sa member na, kay Susan Dorn na 1 month, kay Samantha Cruz na 2 months member na, Darlene Cabatuan 46, kay LCD Acosta 42 months member na, Rosario Jayarante 3 months, kay Esmeralda Jucares 8 months member na, no, Jonizel Alviola 22, kay Jim Semilia 26 months member na, Luis Elmido 21. Last but not the least, ang isa sa pinakamatagal natin, si Madam Christine Olzon 45 months sa member na, no. And maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta po sa ating programa, no. Nahihirapan na itong channel pero go lang po tayo kasi maraming nandyan pa rin nanunood at nakikinig sa ating munting mga kwento, no, tungkol sa aswang. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless you all. At syempre sa mga commentators natin, last update na nag-comment sa ating mga video, no, mga kaibigan, sa latest upload. Pabatiin natin silang lahat. Unang-una, first commentator natin si John Paul Velasco, no. Pangalawa kay Mark Blanco, pangatlo kay Hazel Fiesta, kay Ellen Clore Luquias, ayan, kaya Christy Harm Germany, kaya Antonieta, kay Samantha Cruz, kay Elmer Vergara, kay Rexy Abergaz, kay Anika Mishka, Rose Ulalia, kay Arlene Kulsbesa, kay Sham Shilav, at syempre kay Heidi Gregorio, kay Leslie, last but not the least kay Madam Jen Liam, no? At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago't nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.